Samantala po, nanindigan ang Commission on Elections na transparent ang kanilang pagpapalabas ng partial and unofficial results sa senatorial race ng 2025 midterm elections. Kanina ay pinaliwanag ng poll body ang nangyari sa kanilang server kaninang madaling araw. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita Live. Angelique, nasa 5 milyon ang biglang nabawas sa tallied partial and unofficial results kaninang madaling araw. Pero sabi ng Commission on Elections, walang anomalya at wala ring nawala sa boto ng taong bayan. Bandang 2:00 ng madaling araw kanina, may ilang mga biglaang nagbago ng bilang sa kanilang tallied partial and unofficial results. Mismong mga netizens sa social media ang kumwestiyon at nagtatanong bakit biglang nasa 5 milyon umano ang nawala sa bilang sa ilang mga senatorial candidates. Pero mismong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ang sumagot at sinabing hindi yan dagdag bawas sa boto. Wala rin anyang dayaan sa bilangan. May mga server kasi umano na walang programa na maglinis ng mga pumapasok na election results. Gate ni Garcia, accumulated kasi ang pumapasok na election results. Ibig sabihin, hindi lang isang beses nagtatransmit ng boto. Maaari itong umulit at posible sa una ay hindi pa kumpleto ang mga presinto. Pero kapag sa susunod na padala ay kumpleto na ang bilang ng mga presinto. Kaya dumodoble ay dahil hindi agad natatanggal ang mga nauna nang ipadala o na-transmit. Kung sa second 15 minutes, ito yung first 15 minutes, sa second 15 minutes, may panigbago na namang 3 na presinto ang nakatapos, nangangahulugan, padala uli, pero ang matatanggap nitong mga entities na to, PPCRB, NAMFREL, Media, Majority, Minority, magiging 5 na presinto. Kasama yung unang 2 na naipadala na. Kinakailangan nyo yung program na yan. Meron pong kasi mga entities na sumunod na gawa ng program. At meron pong mga entities na hindi nagkaroon ng sinasabing program. Tinawagan naman umano ng COMELEC kahapon ang mga naglalabas ng maling partial and unofficial results at ipinabago nila ito at pinagawa ng programa na maglilinis sa mga pumapasok na ERs kaya malinaw na walang dayaan, walang dagdag bawas sa resultang lumalabas sa servers. Wala pong dagdag bawas, wala pong shading, wala po. It's just a matter of nag-correct sila. Kung sino man yung nag-correct, kinakailangan mag-adjust at mag-correct dahil nga po sa nadoble yung mga boto dahil pinaprocess. Pag po pala pinaprocess, meron sila dyan sa IT. Pag pinaprocess, nagaganon. Kaya kinakailangan meron kang program para lang linisin at hindi madoble. Nilinaw din naman ng Commission on Elections na ang mga tallied, partial and unofficial results ay hindi nagmumula sa kanila dahil ang ilalabas nila ay canvassed results na. Ngayong 10:00 naman ng umaga, nagsimula na ang canvassing dito sa Manila Hotel Tent City. Sa harap ng National Board of Canvassers, 3 certificate of canvass ang naunang binuksan at ito ay sa local absentee voting mula sa Ifugao at Baguio. Pansamantala naman itong isususpinde at itutuloy ito ngayong hapon. Sabi naman ng COMELEC, posibleng makapagproklama na sila ng mga panalo. Pinakamaaga ay ngayong Sabado para sa mga national candidates. Pero bago sila magproklama, ay sisiguraduhin nilang 100% na ang na-canvass nila. Hihintayin nila ang kasama na sa mga hihintayin nila na makasama ang COCs ng mga na-extend ang botohan ngayong araw sa Visayas at Mindanao na 12 presinto at may 11,000 na mga botante. Samantala, Angelique, kanina lang ay naglabas naman ang listahan ng Commission on Elections kung saan may 19 na mga kandidato na suspendido ang kanilang proklamasyon. Ito nga ay dahil meron silang pending na disqualification case sa COMELEC at nakita ng COMELEC na may sapat na ebidensya para pansamantala munang suspendihin itong kanilang proklamasyon. Hindi naman sigurado ang COMELEC. Nilinaw nila, hindi sigurado kung panalo ba itong mga kandidatong ito. Pero para sa kanila may merit o may sapat na ebidensya ang kaso para suspendihin ang kanilang proklamasyon. Angelique. Yes, Luisa, sa kaso ng kandidato na nakakulong pero nanalo
Ano ang magiging tugon at aksyon ng COMELEC dyan? Angelic, ito naman kasing mga kumakandidato na nakakulong, ito ay mga hindi pa convicted. Ito nga yung sinasabi ng COMELEC dahil base sa batas ay hindi pwedeng tumakbo ang isang convicted. Pero kahit kung wala pa namang desisyon o wala pang conviction sa kanyang kaso, ang sinasabi nga ng COMELEC ay kinakailangan pa rin niyang maglingkod bilang isang kandidato. Kung siya man ay manalo, ay kailangan pa rin niyang gawin ang kanyang posisyon na nakuha o napalanunan. Angelic. Luisa, tukuyin na natin dahil alam natin na nasa The Hague ngayon, detention si dating Pangulong Duterte. Ano ang naging pahayag ng COMELEC tungkol sa kaso niya? Angelic, sa ngayon ay wala pang komento ang Commission on Elections hinggil dyan at mamaya ay isa yan sa aalamin natin sa COMELEC dahil nga mamaya ay inaasahang haharap ulit siya sa media matapos ang canvassing hanggang mamayang gabi. Angelic. Okay, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.